Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi umano sa mundo ng social media. Ang tila nga kumagalaw na itong si Tambaluslos aka Romualdez at Lisa Smugs. Dito nga natin makikita mga kaibigan na pinapatanggal na nga ng franchise ni Tambaluslos at ni Lisa Smugs ang SMNI. Dito nga natin makikita mga kaibigan na mapapanood natin at makikita natin ang ibinabalita nga ng SMNI ay talagang pawang sa mga aktivista at talagang kakampi nga ito at ibinubulgar kung gaano nga ba talaga kagahaman ang mga nasa Malacanang. Dito natin makikita na talagang off-plan linis na nga ang ginagawa ni Tambaluslos at ni Lisa Smugs na ito, dahil kung makikita natin nagagalit nga sila at nanggagalaiti sila dahil nga sa bilyong-bilyong ginastos ni Tambaluslos na ito sa pag-travel lang ng isang beses. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano nga ba sila kagahaman at gaano ba sila kasakim sa pera. Dito kasi natin mapapansin ang SMNI ay talagang kinakampihan nga rin si VP Sara, kaya naman gustong ipaalis na nito ni Tambaluslos para wala nang kumakampi at wala nang magbabalita patungkol kay VP Sara Duterte. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang harap-harapan ng pakita ng tunay na kulay dahil na nga malapit ang susunod na election ay talagang sinisira na nila ang imahe ng mga Duterte at talagang hindi nga tinatantanan ng mga Tambaluslos na ito. Kaya naman si Madam Maharlika ay hindi nga nakapagtiis at isiniwala talaga ang mga baho ng Romualdez at Kuting ng Norte at Lisa Smugs na to dahil sobra na ang kanilang ginagawa sa bansang Pilipinas. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin natin ang buong video at kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. At lahat ng hegemonyo na katabi na nasa paligid nila, 'di ba? Sir Zorro, how are you? Nalala ninyong expose natin sa inyo na Oplan itutumba. Ano yung pinag-usapan natin ng mga panahon na yon? Okay, dahil sa imong ambisyon Tambaluslos, itutumba ninyo ang mga taong gusto nyong itumba dahil kayo ay kinikriticize. Actually, una nilang sinubukan sa akin yon, mga palangga, na itumba ako. Okay? Bago itong SMNI, bago ito si Sara, bago ito si Pangulong Duterte. Ngayon, mga kababayan, November 18, nung sinabi ko sa inyo na ang layunin ni Tambaluslos, ni Martin Romualdez na buwakan ng ina, ay kontrolin ang mainstream media, which is nakokontrol na nila ngayon. Kasama si Lisa, lahat silang magpamilya. 10 ng pamilya nilang Jejemon ay kinokontrol nila ngayon. Kasi nga, diba, gusto nilang i-deplatform ang SMNI dahil nga si Pangulong Duterte, yan na lang ang media na nagbibigay sa kanya ng platform para i-air yung sa loobin ng former president. And also kung ano yung nalalaman niya. So nakita niyo yung pagiging diktador ng mga hinayupak na ito, mga kababayan. So sinabi ko sa inyo November 18 na ito ang plano ni Martin, na itong demonyong gobyernong ito, dahil sa ambisyon niya for 2028 at sa for 2034 ni Sandrong Jombagero na tumatanggap o tumanggap ng Rolex kay Avel Bacudio. Okay? At also, tumanggap, okay, ng mga bribe money galing sa mga kontraktor katulad ni Jella Pahati. Ngayon, mga kababayan, dahil tayo, okay, tayo ay, nagkikriticize, sinasabi natin, tingnan mo, bago pa in-report ng mga media, naunahan ko na, November 18, sinabi ko na to sa inyo. Ano ang gagawin nila? Ang purpose ay para ibagsak si Inday Sara Duterte. Ngayon, pag nagwagingan naman sila, which is hindi sila magwawagi, pag binagsak si Inday Sara Duterte, mamamayagpag ang kanilang lahat ng pananakot. Ulit-ulitin natin, pananakot sa taong bayan, ultimo sa mga LGU na tinatakot
nitong gobyernong ito dahil even in the past barangay election, si Sandro Marcos ay pinunduhan yung mga barangay doon na officials na magagamit nila sa mga susunod na halalan. May mga nag-message sa atin ng mga taga-Ilocos na nagbigay sila ng mudmud ng pera si Sandro doon na galing sa pera ng bayan, coming from the budget of the Filipino people. Itutumba nila lahat ang mga kritiko nila. This is Oplan, eliminate the enemies. Ito yung pinag-usapan natin. And now, here's the SMNI. Ngayon, mga palangga, alright? Di ba na ito, kasama dito ang issue nga sa confidential fund. Let's stick dito sa SMNI muna. Basahin ko muna to. Alright. Okay, ito balita. Balita galing sa sabi nitong ito, ang title ng balita, Smear Campaign. Suarez wants House panel to look into SMNI shows 1.8 billion travel fund claim versus Speaker. Okay, itong si Congressman Suarez, sinasabi niya na ang balita daw ng SMNI, hindi ko napanood yung balita ng SMNI na sinasabi nila na sinasabi ng network na ang gastos ni Martin Romualdez aka Tambaloslos, bribe, pulboronic, lahat na ng kahayupan na sa kanya, ay gumastos ng 1.8 billion pesos. So galit na galit itong speaker na ito, syempre, galit-galit siya dun sa plenaryo para ipagpakitang gilas, magkikis as kay Martin Romualdez para nga naman mabigyan ng mas malaking budget ang mga buwakan ng ina. Imagine yung mga palangga, galit na galit nung sinabi ng SMNI na gumastos si Tambaloslos ng 1.8 billion. Kung ito ay sincere talaga, just for the heck, di ba? Ano dapat ang gawin ng kampo ni Tambaloslos para patunayan na ito ay fake news? Ilalabas nila ang audit report nila ni Tambaloslos, lahat ng expenses niya, lahat ng binitbit niyang mga damuho na mga judgmon, ipakita niya sa SMNI, natin sa SMNI, sa buong bayan na hey, fake news kayo. Fake news kayo na si Martin Romualdez ay umaacting na DTI secretary. Dahil ginagawa niya yung trabaho sa Congress, ay kitang-kita ng taong bayan na umiikot siya, nag-aala Mr. Palengke katulad ni Rojas. Very ghetto, very yellow ang diskarte. Now, let's read. House Deputy Leader Quezon 2nd District Representative David J.G. Suarez is calling on the Committee on Legislative Franchises to probe allegations floated by an SMNI television network program that Speaker Martin Romualdez has a whopping 1.8 billion travel fund. Dapat, ikaw Suarez, magkano ang minantika sa kipay mo ni Tambaloslos para magpa-epal? Ito palangga, ito ba siya? Ito, napapanot ka na eh. Sorry dun sa mga palangga kung panot. Okay? Hindi kayo kasali dito palangga. Ayan o, yan ang mukha niyan. Mukhang ulupong. Okay. So pinagtatanggol niya si Romualdez dahil sinabi ng SMNI reporter na gumastos ng 1.8 billion. Hindi ba dapat bilang isang mga sinasabi nila sila ay lingkod bayan, lingkod demonyo actually sila? Ipakita nila sa tao, mali kayo, SMNI. Ito ang ginastos ni Romualdez, 3 billion pala. Mas malaki pa pala. Di ba? Mali ang inyong report. Itama ninyo. Panggigipit to. Diktadorya ito. Ito ang tunay na diktadorya sa makabagong panahon. Putulin ko lang doon mga palangga. Right there and then, nag-speech ang buwaka ng inang Suarez na to. Pero uulitin ko kasi palangga, hindi natin pwedeng kalimutan. Pero nung kinat ni Romualdez, kinancel, dinismiss ang hearing sa smuggler na si Michael Mann na business partner nila, ni isa sa mga buwaka ng Genemis na ito, walang tumayo sa inyo sa Pilipino para sabihin na hindi tama ang ginagawa ng mga smuggler, ni isa sa kanila, wala sa kanilang mga
Let's sila na sinasabi nila ang Kongreso ay House of the People na tumayo para sa Pilipino na ilabas si Michael Ma. Inappoint ni Kuting bilang Special Envoy to China na isinikreto, walang dokumento, walang ipinakita, hindi inulat ng media, walang tumayo sa kanila. Etong SMNI na nag-uulat ng kanilang, they are media na tinitignan, sila ang nagbabalanse dahil kung bayad na lahat ng mga politiko, supposedly ang media ang nagsasabi ng katotohanan, they have duty for the Filipino people sa taong bayan na sabihin ang kanilang nalalaman at itatama at i-call out ang mga politiko na sumusobra na kayo. 1.8 billion ang ginastos nyo. Ang pinsan ni Lisa Marcos, 1.1 billion sa DNR. Tapos pag nagbalita, sisindakan ninyo, tatanggalin nyo ng prangkisa, sisilipin ninyo ang franchise. It's the same thing na ginawa ninyo sa aking mga hinayupak kayo. Ikaw si Lisa, lahat ng utak nito, na ginamit ang Intel firm na Ashgard. Naalala nyo itong issue sa akin? Na ginapit si Taerna, na mag-file ng case against me kahit ako'y nasa Amerika at nag-imbento sila ng peking address gamit ang pondo ng bayan. Naggawa sila ng Intel firm nila para gipitin ako, para manahimik ako, para managod ako, para nga naman manginig sa Marlica, hindi na magsasalita. Wala na ngayon makikriticize sa kanila. Diba? Back to the issue. Dito. Balikan natin ang report. Kita niyo yung mga hayop na to? You have to wake up, people. Speak up! Okay? A ranking congressman, si Suarez, is calling on House Committee on Legislative Franchise to probe allegations floated by an SMNI television network program that Speaker Romualdez hoping 1 billion travel fund. This as a House Deputy Leader Quezon 2nd District Representative JJ Suarez readily branded the allegation as fake news and being part of smear campaign. Okay? Pero yung ginagawa kay Sara, hindi ba smear campaign yan? Yung sa confidential fund ni Sara na ibinigay ng Office of the President o patibong campaign para sirain si Sara? Ngayon, sabi ng Suarez, in the spirit of transparency and accountability, I humbly request this August Chamber to direct the Committee on Legislative Franchises in the exercise of its inherent oversight function to investigate this matter immediately and other similar measures pending with the committee, including this personal and collective privilege. Sabi ng nagbabalita, a visibly irate Suarez said during the impromptu privilege with irate ka, galit ka, gusto mong paimbestigahan ng SMNI, pero ang mga smuggler ayaw niyang paimbestigahan. Nung sinabi ni Duterte na ilabas niyo ang MOOE, ilabas niyo ang audit report ninyo, ilabas niyo sa taong bayan kung saan niyo ginastos ang pera namin, mga buwaka ng GNMS ninyo, ni isa sa inyo walang nag-initiate na ipakita ang audit report sa Pilipino. Mga kababayan, whether you're red, yellow, pink, o anuman ang status ninyo sa lipunan, anuman ang political affiliation ninyo, whether galit kayo kay SMNI, kay Kibuloy. Si Kibuloy, ang SMNI, nag-ulat na gumastos ng 1.8 billion si Tambaluslos, i-rate ang mga congressman, nagalit, nagwala, naghuramentado, mga buwaka ng ina, kaya ngayon pa imbestigahan. Pero ang panawagan ni former President Duterte, kahit galit kayo kay Duterte na, hey, 300 plus congressman, ilabas nyo ang audit sa mga Pilipino kung paano nyo ginastos ang pera ng bayan. I will ask you from the bottom of my heart, o kausapin ko yung mga puso ninyo. So kakampihan nyo itong mga buwaka ng inang si Tambaluslos, si Lisa, utor lahat ni Lisa to, na gisahin nyo ang SMNI dahil sa balitang yun. Wala namang kinitil si SMNI na buhay ng bawat Pilipino dahil nagnakaw si SMNI. Wala. Pero itong 300 plus congressman, ang budget na trillion-trillion.
Ninanakaw ng mga hinayupak na yan at apektado ang lahat ng mga Pilipino. Kahit mga anak nyo na nasa sinapupunan pa lang ay apektado. Mamili kayo again mga kababayan. It's your choice. Sino ang kakampihan ninyo? Ang mga buwaka ng ina sa Kongreso o mag-speak up day kayo dahil sinisingle out itong issue kay SMNI? Kung si SMNI ay nang maltrato ng kanyang mga empleyado, katulad ng nangyari sa ABS-CBN, kung si SMNI ay hindi nagbayad ng kanyang mga taxes na milyon-milyon, si SMNI ay iminaltrato nga ang kanyang mga employees, hindi binigyan ng tamang benepisyo, then sasama tayo dito sa panawagan ni Suarez. Pero ang issue, nagulat lamang ang SMNI na gumastos itong baka ng inang Tambaluslos ng 1.8 billion. Asaan ang ninakaw ni SMNI doon? Yan naman tayo. Uy, naririnig ko. Excuse me. Kapalangga. Ngayon, tuloy natin ang balita nito mga palangga. Okay? Itong chaired by Parañaque City 2nd District Gas Tambunting, the committee, itong subcommittee ng franchise, okay, is the one that grants and renews legislative franchises for various entities, including those in the media, so they may be allowed to operate. Okay, imagine nyo kung nandiyan dyan ako, pinatay na ako ng mga buwakan ng inang to. Sunshine Media, yes, SMNI. The Tambunting panel will begin, ito na yung chairperson. The Tambunting panel will begin its investigation, the Committee on Franchise. Okay? Where is it? This coming Thursday, ito mo agad-agad. November 30, dyan sa Pilipinas, following a motion on the floor by Lanao del Norte 1st District Zia Alonto Adyong. Okay? These disparaging comments about the House, diba? Nasaktan ang mga buwakan ng ina, disparaging about the House chief were made on the SMNI program titled Laban Kasama ang Bayan. Sabi nito, doon po sa video na yon na pinalabas sa SMNI at 10:27 PM Monday, November 28, doon sinabi that Speaker Martin Romualdez spent 1.8 billion in traveling at dinagdagan pa. Baka nga hindi lang 1.8 billion. Mahigitan pa kasama ang kanyang entourage. Ito pong ipinalabas ng SMNI, ito po ay isang fake news. Suarez, yung pangako ni Kuting na bababa ng 20 pesos ang bigas, hindi ba fake news yan? Suarez, mga congressman, yung pinangako ni Kuting na bibigyan niya ng trabaho ang mga taong bayan, pababalikin na ang mga OFW at bibigyan ng trabaho dahil naaawa siya. Hindi ba fake news yun? Yung pagtatapyas ni Lisa ng kanyang butod, ng kanyang mudlo, ng kanyang mga katawan na halos butot balat na lang sa kaka-edit ng kanyang katawan para magmukha siyang undin. Hindi ba fake news yun? Yung mga kapeke-pekean, nung pumunta si Kuting sa Saudi Arabia na sinasabi ng Presidential Communications na the first ever, the first again after ni Pangulong ni Marcos Sr. na may isang presidenteng pumunta sa Saudi Arabia. Hindi ba fake news yun ng Malacanang? Yung fake news, okay, na pagkadami-dami ni Tambaluslos na kunyari namimigay siya ng buwaka ng inang Malaya rice na yan na ako din nag-expose din sa inyo. 'Di ba? Na kunyari may huliin silang barko, 5 barko na lulan ng mga bigas at ng ano-ano pang mga commodities na kunyari huhulihin nila. Kasi smuggled what do you call it? Smuggled goods. Tapos i-repackage nila ang mga bigas at idadaan sa DSWD. Then sisingilin nila itong mga sinasabi nilang mga smuggler na may-ari ng mga barko. Tapos what? Hihingian nila ng what? Bribe money para mas smooth sailing ang kanilang operation in terms of export and import. Lord Especo, thank you so much, mga palangga.
Hindi ba fake news yan? Okay, basahin natin. Okay. Meron ba sinabi tong Suarez na ito? Okay. While on the plenary floor, in the plenary floor, Suarez read from a piece of paper which he said was Secretary General Reginald Velasco's statement on the alleged 1.8 billion travel fund. Sabi niya, let me unequivocally clear, these claims are not only baseless but are blatant attempt to spread misinformation and define the speaker's character. Wow, mga buwaka ng ina. You know what? Kapag nag-counter kayo na ito ay fake news, ilabas nyo ang audit report. Hindi lang sasabihin ninyo dyan sa plenaryo na fake news ng SMNI. You support evidence kung magkano ang ginastos with the people demand. Kung magkano ang ginastos ng buwaka ng inang Tambaluslos at ng mga hegemonyo niyang mga alipores na binibitbit niya sa pagtatravel sa buong mundo na hindi naman siya dapat nagkasama ng presidenteng pinsan niyang Kuting. Dahil meron silang hiwalay na function sa gobyerno. Hindi ba dapat ganyan? Ha? Suarez? Hindi ba dapat ganon ang gagawin ninyo? Velasco? Sabi pa dito ni Velasco, furthermore, we are exploring other options to hold accountable for this smear campaign. Gusto nyong maging accountable si SMNI dahil sa fake news. Gusto nyong durugin, gusto nyong parasahan. Pero si Michael Ma, ni isa sa inyong mga hayop kayo, nakawala sa hawla at appointed pa ni Kuting. Si Michael Ma na business partner ni Lisa, ni Martin Araneta, ni Tambaluslos na isang smuggler dahil yan mismo, bakit ko sinasabi yan, nasa intel report ng dating NSA advisor na si Clarita Carlos na ngayon ay takot na takot din ang kipay niya dahil pag nagsalita siya, ipapaligwak siya ni Lisa at ng pamilyang Ahas. Pero sa SMNI, rate kayo, disgusted kayo, nasasaktan kayo na sinabing 1.8 billion, mga buwaka ng GNMS ninyo. Pero yung pag-smuggled, pagnanakaw sa pera ng Pilipino, hindi kayo nasasaktan kasi you are part of it. Dahil bawat pamilya ninyo, lumalamon, pinapaaral ninyo mga hayop kayo dahil sa pera ng bayan. Kita nyo mga kababayan? Okay? Ano sabi dito? Sabi dito mga palangga, SMNI is the same network that has given airtime, ito na, to former President Rodrigo Duterte, who the past few weeks has been assailing the 300-plus strong House Speaker Romualdez at its leader Romualdez. The House leadership has answered all of the Duterte's allegations so far, including those that have to do with pork barrel. Commission on Audit reports on the alleged concerted attacks against his daughter. Alright? Against Vice President Duterte. Okay, mga palangga. Nasaktan sila, di ba? Sabi ko sa inyo, so tama, ang inulat ko sa inyo noong November 18 at ako ay may bolang, sa trade ball, it's a factual, it's an A1 information ang binibigay ko sa inyo na bawat kritiko nila ipatutumba nila. So no wonder kung bakit natumba si Percy Lapid dahil yun ang pinakaunang nagsalita laban kay Lisa Marcos, kay Kuting, na sila ay mayroong ginagawang smuggling business dyan sa Bureau of Customs at sa mga port area natin. See that? Anong ninakaw ni SMNI? May ninakaw si SMNI? May ninakaw si Kibuloy sa Kabanang Bayan? May pinatay ba si Kibuloy? May sinira ba na buhay? May pinalaya ba si Kibuloy na katulad ni Michael Ma na in-appoint? Meron bang high dangerous personalities katulad ni Chandy Ramani, katulad ni Mark Anthony Sayarot na binibibit-bit ni Lisa ni Tambaluslos sa New York? Pero nang nahuli ng tunitonladang droga, mga palangga pulburon, non-bailable pinalaya nila. Walang ganun si Kibuloy, whether you hate him or not. Ngayon, sinabi ko sa inyo na ito ay isa-isahin nila kayo. Di ba sinabi ko na even mga vloggers at mga reporters, katulad ng Remate at Saksi ngayon, na yan na lang ang dalawang, halos yan na lang dalawang yan na nag-ano dyan,
nagsasalita laban sa gobyerno na matapang na what? Number one, o anuhin kanila, kakausapin na huwag kang magsalita. Di ba sa akin ginawa nila yan? December pa lang, may nag-emisaryo sa akin na pinapupunta ako sa Malacanang para magbati daw kami ni Lisa Smugs. Julol! Sa tingin nyo, magtitiwala ako muli sa mga buwaka ng inang salot at ahas sa lipunan? Of course not. So, o-offeran ang mga vloggers, reporter naman. Kung hindi, kung ayaw magpa-offer, what? Anong gagawin? Ano ang strategy? Let's say ikaw, reporter, dahil ikaw ay very critical, kakausapin ka na huwag ka nang magsalita. Kung nagtigas-tigasan ka, o sige, ikaw, saksi reporter kunyari, Maharlika kunyari, nandiyan ako sa saksi. Ilipat kita sa ABS-CBN kasi controlled nila yun eh. Ilipat kita sa News 5 o kung saan man. Bibigyan ka ta, magkano sweldo mo, Maharlika? 20,000? I will double it. Basta wag ka na magsalta against sa gobyerno. I will make it 40,000 pesos. Pag matigas ka dahil may prinsipyo, katulad ni Maharlika, kahit million in-offer na sa akin, kahit billion hindi ko tatanggapin. Yes. Pero dahil takot ka sa buhay mo, dahil nandyan ka sa Pilipinas, dahil demonyo lahat ang mga nakapaligid mo, dahil may mga anak ka, so tatanggapin mo yung offer nila kasi or else, gaganunin ka nila. Yan po ang strategy na ginagawa ngayon ni Lisa. Evil to the highest level ito. Ngayon, mga kababayan, yun, sinabi ko sa inyo na itong gagawin nila na patatahimikin si Pangulong Duterte. Paano nila mapapatahimik si Pangulong Duterte? By closing SMNI. Diba? Sabi ko sa inyo, balikan nyo mga palangga, ang mga sinabi ko November 18, 19, 20, halos lahat yan ini-inject ko sa vlog ko mga palangga. Nahahanapan nila ng butas ang SMNI kasi gusto nilang totally mawalan ng matanggal ang prangkisa ng SMNI para wala ng media na pwedeng pagsalitaan si Pangulong Duterte dahil nandyan siya nagsasalita sa gikan sa masa para sa masa. It's the same thing na ginawa nila sa akin. Kung nandyan ako sa Pilipinas, Malapanga, pinatay na ako ng mga buwaka ng inang yan. Ganyan kademonyo ang gobyernong ito. Ang gobyerno ni Kuting, ni Lisa, kaya you have to speak up day. Kaya yung mga men in uniform, kayo mga sir, mga ma'am, alang-alang sa kinabukasan ng bayan ninyo, kung totoong may pagmamahal pa kayo. Walang sino bang banyaga na nakakatakutan ninyo kung may pagmamahal kayo sa bayan. Alam ko, takot kayo kasi hawak na si Kuting. Puppet si Kuting at si Lisa, nakipag-alyansa na para protektahan ang kanilang what? Nakaw na yaman at mga yaman pangnakaw. Yan ang priority ni Kuting ng Norte. Ang mabawi ang mga ninakaw nila at magnakaw-nakaw muli. Dahil kung ang totoong misyon o what do you call it? Goal ni Kuting para sa bayan, para bumangon kayo. Hindi dapat siya nagtata-travel, nanonood ng mga F1 na yan, na nagsispend ng millions, billions. Dapat yung mga perang yan, instead na ipunta sa ibang bansa, pa-pledges sa buwaka ng GNMS, in-spend yan sa Filipino people. And itong si Kuting, di ba? Kung mahal niya kayong mga OFW, sagutin nyo nga ako, people from the Middle East, people from Hong Kong, pinakain ba kayo sa 5-star? Nung kayo ay pumunta o 5-star style buffet ni Kuting nung kayo ay ni-recruit ng what do you call it, ng consular's office, ng mga konsulado, ng embahada ng Pilipinas. Kasi di ba kinire-recruit kayo, pinapadalan kayo ng email, katulad dito sa Amerika na umattend dyan sa kaletsyahan ni Kuting. Dito sa Amerika, pinalamon sila. At the expense of people's money, buffet style, 5-star hotel ang type of, kind of dinner. Sa Hong Kong, sa mga kung saan maraming domestic helper, tinatrato ba kayong ganyan? Comment kayo kung tinrato kayong ganyan o tinrato kayong baboy. Then, tanungin nyo,
Mag-reflect kayo sa mga sarili nyo. Ito ba si Maharlika dapat kamuhian ko? O tama ang sinasabi ni Maharlika na pagkabatating sa domestic helper, binababoy kami dahil mababa ang tingin sa inyo. Hindi totoo na believe sa inyo si Lisa at si Kuting. OFW, I'm telling you. Busabos ang mga yan. Ang tingin sa inyo ganito kaliit. Dahil kung pantay-pantay ang pagtingin, kung buffet style ang pagkain sa Amerika at sa Amerika, dapat pare-pareho. Kung ikaw ay good leader, hindi mo titignan ay dito pakainin lang natin ito ng ensimada o pulburon. Literal na pulburon. Itong mga domestic helper kasi sanay naman to, wala nga kinakain to. So tama na sa kanila yung lumpia, maruya, ganyan-ganyan. Ito, yung mga Filipino-American na pakonyo-konyo, yeah, yo, you're so wako-wako. Diba? Katulad ni Lisa Smugs, very Harlem, very ghetto. Maraming pagkain dito sa Amerika. Nabobloated na nga ako sa kakakain. Diba? Dahil maraming pagkain dito, kung hindi ka magugutom dito, kung ikaw ay masipag lang. And in fairness, sa lahat ng mga Pilipino, well, I may say 99.9%, hindi nagugutom ang Pilipino. May nakita ka bang malnourished na Pilipino dito? Lahat majojoba. Maliban na lang kung nagda-diet ka. Ang ibig kong sabihin, wala yung butot balat kasi hindi makakain. But you go, Middle East, Hong Kong, aming kababayan natin, na minsan namamaltrato pa. Pag pumunta si Kuting dyan, hindi kayo pinapakain. Binigyan man lang ba kayo dyan sa Hong Kong, yung mga nasa underpass na kayo ay nagtitent every Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang handa ngang ipusta ni Madam Maharlika ang kanyang buhay para lamang talaga maisiwalat ang katotohanan at tumigil na ang mga tambaluslos na ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na harap-harapan na nga ang kasakiman na ginagawa nila at paninira kay VP Sara Duterte at talagang pinag-aaralan kung sino nga ba talaga ang kumakampi sa mga Duterte at pababagsakin nila ito at susuhulan ng malaking pera na marami naman ng tumatanggi. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.